Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis ug malipayong Pasko kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa simana sa Pasko, Disyembre 28, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon atong gisaulog ang kapistahan sa mga Niños Inocentes o Feast of the Holy Innocents. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoong mipakita kang Jose pinaagig damgo og miingon, "Bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon." Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabihiuna mikagiw sila sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga gilansisan siya sa mga dumuduong, napungot siya pag-ayo. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Bethlehem ug sa kasikbit nga mga dapit nga nagpanuigon gikan sa udwa ka tuig ngadto sa ubos sumala sa iyang hibaluan gikan sa mga dumuduong nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Niining paagiha, natuman gayod ang giingon ni Propeta Jeremias, may tingog nga nabati gito sa Rama, tiyabaw sa mapait nga pagminatay o paghilak. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak. Nagbakho siya ug walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa pasiuna, karong adlaw sulod ni ining simana sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, atong gisaulog karong adlaw Disyembre 28 ang kapiyastahan sa mga Niños Inocentes or the Feast of the Holy Innocents. Kini nga piyesta mga igsuon nagahandom sa pagmasaker sa mga infant boys na nagpanuigon og duha ka tuig paubos nining jealous and insecure King Herod nga nakadungog mahitungod sa pagkatawo sa batang Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Well, si Herodes mga igsuon naghunahuna niadtong panahona that everyone is a threat to his throne and anytime posible siyang ma-dethrone. Mao ni nga iyang pamatyon, si bisan kinsa nga sa iyang unahuna og tan-aw, dunay posibilidad nga muilog sa iyang trono. Gani, tungod sa iyang kahakog sa gahom, iyang gipatay ang iyang asawa, si Mariam, ug ang duha ka mga anak ni Mariam. Giapil pa niyag patay ang iyang apuhan, yang lulo, ug ang iyang inahan, yang mama. Gipatay po niyag apil ang iyang duha ka mga anak, si Aristobulus ug si Alexander. Tungod kay lagi, dili siya gusto nga mapulihan o mailugan sa iyang trono. Si Henry Daniel Raps, mga igsuon, usa ka writer sa iyang libro Jesus and His Time, Volume 1, pages 127 to 128, ni sulti og nihisgot mahitungod sa katapusang mga adlaw ni Herodes. Matud pa, during the last years of Herod, he suffered from arteriosclerosis, sa kasakit no nga lisod tambalan. He was in great pain and in mental and physical disorder no antong panahon nga apit na siya mamatay. Gani he altered his will 3 times no tulo ka higayon. In his death agony, sa iyang deathbed na siya kanang nag-antos sa kamatayon, ni order pa gyud siya nga masakiron ang usa ka Jewish community aron dunay manghilak sa iyahang kamatayon. Ning kamatay niya, aron dunay manghilak sa iyahang lubong. Ingon ana siya ka
hakog sa gahom. Kini si Herodes. Og kini nga Herodes mga igsuon, dihang nakadungog siya karon nga gilansisan siya sa mga dumuduong, itong mga wise men nga iyang giingnan, pangitaan ninyo ang bata, kung makita ninyo, balik kari. When they did not return, the wise men did not return, nasuko kayo si Herodes, and in his rage, he ordered that every male child in Bethlehem, aged 2 years and below, or less, o katong naa sa mga kasikpit nga mga dapit, pamatyon. And these innocent victims, my dear brothers and sisters, were the flowers and the first fruits of the Savior's legions of martyrs. Ang proto-martyr, atong miyaging adlaw, sa 26, si San Esteban, karon, sa 28, ni ada idaghang mga martir, nga nahimong unang bunga sa pagpahaghalad sa kinabuhi ngadto sa Dios. Kining maong mga martir, mga igsuon, mga innocentes, they triumphed over the world without having ever known it or experienced its dangers. Tiyaw mo nang mga bata po sila, wa pa gani sila kamuwang-muwang sa panghitabo sa kalibutan. Pero again, balik ko na ko, they were first fruits of the Savior's legions of martyrs. Nining piyestaha mga ison, the feast of the Holy Innocents, pagunahon na ito maghandom pod niya itong milyones nga mga kabataan nga karong panahuna nakasinati sa kalisod. Katong ipang masakir in any forms of violence which threaten their lives, their dignity, their right to education, many other things. Sila nga giabuso sa mga naasgahom nga nagkutlo o nagkitil sa ilahang katungod nga mabuhi under the guise of laws permitting abortion, which is an abominable crime, or innocently victimized by parental neglect, sagda na sila mga ginikanan, child labor, and all forms of abuses karong panahuna. All of this cry to heaven for vengeance. Kining tanan nga mga tiyabaw sama sa tiyabaw ni Raquel dito sa Rama matud pa dinhi sa ebanghelyo. Gisaysay ni propeta Jeremias. Tiyabaw nga nangalyupo sa amahan o pagbalos. And these forms of violence and abuse nagpadayag nato mga igsuon that even today children have plenty of heroes to fear, and not only one. Daghang mga Herodes karon nga angay natong bantayan og kahadlukan, labi ng kahadlukan sa mga bata nga giabusaran o gidaog-daog sa daghan. Let us always remember that children are wonderful gifts from God. Usa ni sa akong mga tema sa akong mga wali ni adtong usa sa akong mga tema sa akong mga wali ni adtong simbang gabi. That every child is a gift from God. They are wonderful gifts because their sense of wonder is amazing. Amazing gid kaayo ang ilang sense of wonder. And their attitude is inspiring. Ako, usa sa mga makapalipay na ako din sa parokya, kanang gikan kayo sumisa sa baryo, matag Domingo, drive sa motor, kapoy kaayo niya. Abot na ko din sa baryo, kusog mo kay nagtingog akong motor tungod kay kaning open pipe nga kanang pang dula no sa racetrack kaning sa kini mga dirt racing. Makadungog mga silingan nga mga bata mo na sila dinhi. Maghulat no kung naa ko'y dala nga mga snacks ng gikan sa baryo, biscuits, biko, ug uban pang madala gikan sa baryo, and they would rush towards me. Muamin sila nako. Dayon mangayo no sa ilahang ganahang kayuon. Malipay ko kayo bisag kapoy kay ko mawala akong kalipay, all because of these children. Dihay istorya mahitungod sa usa ka 4-year-old child who went to a pediatrician for check-up.
pa-check up siya nato sa usa ka pediatrician. As the doctor looked down sa iyahang kining dalunggan through an otoscope, he asked, Do you think I'll find a big bird here? Kakita ka ko anig langga maning sulod sa imong dalunggan, ingon ang doktor. The little girl stayed silent. Nahilom ra ang mata. The next, the doctor took a tongue depressor and kining tan-aw po sa iyang throat. The doctor again asked, Do you think I'll be able to find a Cookie Monster down there? No? Kung katong mga fans sa Cookie Monster, makasabot sila ani. Again, the little girl was silent. Naghilom lang siya. Then the doctor put a stethoscope to her chest. As he listened to her heartbeat, the doctor asked, Do you think I'll hear Barney in there? Ang bata dinhi panitubag, ingon siya, Oh no, Jesus is in my heart. Barney's on my underpants. Katawa na, no? Kalingaw. But then again, balik ko na ko, their attitude is simply inspiring. Ang mga bata, alang nato mga Pilipinhon, they occupy a very special place in the heart of the many, and most especially in the heart of Jesus. Kung kadumdum tingali mo ni atong ebanghelyo diin si Jesus nanudlo, nya dunay mga tawo nga nagdala sa ilahang mga bata ngadto kang Jesus aron iyang panalanginan. When the disciples started shooing them away, kanang gipapahawa sila, iyang gibuhat, gikasab-an iyang mga tinun-an, o giingnan, ayaw ninyo sila pugni nga muari kanato, nakanako. He welcomes them, he even allowed them to sit on his lap. Then he said, Amen, I say to you, unless you turn and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Doon na pailaing bahid sa Ebanghelyo nag-ingon, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. Napailain sa Ebanghelyo, ingon siya, whoever causes one of these little ones to believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck to be drowned in the depths of the sea. Nagingon ni Jesus. So balik ko na ako mga igsuon. I hope dili mawala sa atong kasing-kasing ang pag-atiman o pagpangga sa mga kabataan sa atong katilingban. And I hope let us be honest and humble enough to know that we are privileged for having the freedom to worship Him in this country. Ako maglipay ko kaayo anang mga naimusimba nga mga bata. Ang uban tingali sa mukan sila anang magdagandagan ng mga bata diha sa kapilya, dagandagan ng mga bata diha sa simbahan. But I allow them to be in that way. Dili ko mga saba. Dili sad ko magyaw-yaw o speak ill to the parents for not kanang dili badlungon ilang mga anak. Natural man ginang magdagandagan ng mga bata, natural sa sila nga manghilak, natural sa na silang manggidula. Just let them be, and why can't you not focus on the mass, no? Bisag ka na lang, no? Kanang kasaba sa bata, wa ka maanad ana, no? Wa ka maanad ana nga naama na nimo kanunay ang bata ngayon ana magdula, no? Munang pasagdan na ako sila. And I don't know, but I still find myself able to pray and say the mass kanang with focus and attention despite aning mga noise sa mga bata. Gani, kakita ko sa ka-post sa usa ka obispo nga nagkanayon, when your churches do not cry of voices from little children, then maybe your church is slowly dying. Okay? Wala na may mga bata. So gan balik ko na ako mga igsuon, I hope kining piyesta sa mga santos o niños inocentes magdala og pahinumdom kanatong tanan sa kabililhon sa mga bata sa atong katilingban og sa realidad o kamatuoran nga sila dunay kalambigitan ug dunay dakong kabahin sa pagtubo sa simbahan. Karong adlaw
ining piyesta sa mga namartir nga mga gagmayng bata, mahipahinumduman usab unta kita to take care of every child within our homes. Kay sila mga gasa sa Dios ug dunay dakong luna sa kasing-kasing ni Jesus. Hinaot paunta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw sunod og naminaw nining atong programa. Kaninyong tanan, mayong adlaw og Merry Christmas. Salamat kayo sa inyong makanunayong suporta kanato. Labi na gyud sa mga nagtan-aw nato diha sa atong mga social media platforms, diha sa YouTube ug sa Facebook. Salamat kayo ninyo, no. Ang atuang Facebook account tunay mga listeners ug followers nga kanunay pug nga nag-share nini atong pamalandong sa uban. Salamat kayo ninyo, no. Tungod sa kadaghan ninyo nga nag-view nato diha sa Facebook. Sorry, dili na nako ma-mention ang tagsa-tagsa. But salamat kayo ninyo, no. Labi na gid ninyo nga faithful kaayo kada alas 6:30 o alas 11:30 nag-tune in dayon, no, sa atuang pamalandong diha sa ato mga social media platforms. Salamat kayo ninyo. Sa mga nagsunod pud nato diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay diha sa radio o TV, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Akong pasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kamo nga sa kanunay nagsunod dining programa diha sa ato ang tagsa-tagsa ka inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Daghan kayo nga salamat kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estosi and family, kang Dr. Lady Kuya Alon Perez and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Nanay Angie Sapero sa pamilya kong, kang Rodel ug Emma Alamilio, kang sa pamilya Idol, no, salamat sa pamilya De Los Santos Takan ug Medes Caruso, labi na gid kang Nanay Sario Takan, kang Nanay Lourdes, Nanay Gloria, good morning ninyo diha no sa Kabatuan. Sa pamilya ni Pari Ramil Uringot, sa pamilya Tumataw, no, salamat kaayo. Kang Kapitan Reniel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Nanay Dora Liagas and family, sa pamilya Gamboa, kang board member Emil Lahay-Lahay, sa Lahay-Lahay family, good morning. Sa pamilya Lagat, Auman, Hermoso, salamat kaay ninyo, no, sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato nining atong programa. Ngan hapod sa pamilya Primasyo, Kalimpusan, salamat. Sa pamilya Munoz, good morning. Sa pamilya Lausa, sa pamilya Tuba, sa pamilya Bation, Vilan, Johnson, Amparado, Laranjo, salamat kaay ninyo. Ang Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya Cañete, sa pamilya kang Tatay Boy ug Nanay Consing, no, sa ilang pamilya, salamat. Kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Evelyn Parides, Ma'am Evelyn Di Gracia, salamat kaayo. Kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, Marifiag Juliel Nadion Desclarin, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Don Miguel Nunez and family, salamat kay ninyo. Sa tanan nga nagsunod dining programa, diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw, kaning tanan daghan kayo salamat. Maayong buntag ug Merry Christmas. Sa mga nagsaulog pud og mga reunions karong adlaw, no. Kung mapuhon, gi-invite ko sa Suwan Clan to celebrate the Holy Eucharist with them sa pangdalaga. Salamat sa invitation. And I hope sa ulog ninyo ang panagiusa nining adlaw sa nining mga adlaw sulod sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo uban sa panalangin sa kahiusahan ug gugma. Sa tanan nga nagasunod ining programa, kaninyong tanan daghan kayong salamat sa mga sa makanunayon ninyong suporta nining programa. Kung mga panghinaot nga unta dili kamo mapulaan, no, kamo tabang nato sa pagpalapnag sa ebanghelyo adlaw-adlaw. And I hope that the Lord will grant you your heart's desires and balusan niya ang inyong kaayo kung maghihatagon sa panahon ug oras alang sa atuang katuyuan diha sa pulpito sa kahanginan ang DXDD. Mga igsoon ni nalang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an
Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan konting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga, muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping o mag-ampo kanunay igsuon o Merry Christmas and advance Happy New Year.